Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, so pag-usapan natin ngayon itong si Presidente Bongbong Marcos nagsalita na tungkol dito sa impeachment kay VP Sara. Yung mga rumors na sa Kongreso raw gustong ipa-impeach itong si VP Sara. Okay? So nagsalita na si PBBM tungkol dito. Okay? Yan ang ating pag-usapan. Yan ang ipapakita ko sa inyo. Okay? Na balita. Pangalawa nating pag-uusapan itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na rin tungkol sa relasyon nila kay Presidente Bongbong Marcos. Kung ano ang kanilang relasyon na. May alita na ba? O okay pa ba silang dalawa? Yan ang ating alamin mamaya sa pangalawa nating balita na pag-usapan natin. Okay? Pangatlo nating pag-usapan itong tungkol kay VP Sara pa rin na wala siyang ambisyon na maging presidente. Okay? Yan ang tatlong bagay na pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Donmar TV, 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So unahin muna natin itong balita tungkol dito sa sinabi ni VP Sara na wala siyang ambisyon na maging presidente. Okay? Let's play the video. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na wala umano siyang planong tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na hindi niya talaga ambisyon na tumakbong vice-presidente at mas lalong-lalo na anya na maging presidente. Giit nito, ang plano ng Diyos na ang masusunod. Isa ang pangalan ni VP Duterte sa mga nangunguna at matunog na napupusuan ng publiko sa natumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Okay, so alam niyo ba kung ano ang masasabi ko dito, no? Itong mga Duterte, no, noon pa yan, nung panahon pa ni former President Duterte, pareha kasi ng ugali ito ng kanyang tatay. Wala itong ambisyon na maging presidente. Kahit noon nga, no, yung 2022 election nung si PBBM magpresidente, pati ito si VP Sara noon, dati na niyang sinabi ayaw niyang maging presidente. Kaya nga nag-vice president siya, 'di ba? Pero yung mga Duterte kasi ang kanilang kasi ina-advisean kasi itong si VP Sara ni former president na let your destiny draw your life. Kung destiny mo talagang maging presidente, then ma-presidente ka, 'di ba? No, alam niyo naman sa media, sa social media, sa taong bayan, VP Sara yung sinisigaw. Gustong maging presidente itong si VP Sara. Oh, kung talagang pipilitin siya ng taong bayan na maging presidente, wala siyang magagawa diyan. Pero sa ngayon, wala siyang ambisyon na maging presidente. Hindi kagaya itong isa na very obvious ang mga galaw. Ito si Martin Romualdez. Huwag na tayong magbulahan. Real talk na tayo. Obvious yung mga galawan niya. Tumutulong nga doon sa DSWD. Nakikipagtap pa doon sa DSWD pero nakalagay rin yung mukha niya, ang laki-laki. Paepal. Ayaw ng mga Duterte yan. Yung mga Duterte kapag tumulong, nakalagay, people of Davao. Pero ito si Martin Romualdez, ang laki-laki ng mukha niya kapag tumulong siya. Kanyang tarpaulin. Okay? So yan ang explanation ko tungkol dito. Wala talagang ambisyon si VP Sara maging presidente. Pero kung destiny man niya na maging presidente siya by the calling of the people, then let it be. Okay? So, itong ipapakita ko sa inyo. Pangalawang balita is itong si VP Sara nagsalita tungkol sa relasyon nila kay PBBM. Okay? So, i-play natin itong video.
Wala siyang ambisyong maging presidente. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa payo ng kanyang ama na wag nang tumakbo sa pagkapangulo. Kumpiyansa naman ng bise na tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng ulat na may lamat na ang unit team. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa gitna ng mga isyu kaugnay sa umano'y lamat sa unit team para kay Vice President Sara Duterte, walang pagbabago sa samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. We're okay. May na-observe lang ako ha. Di ba? Nung lumalakad si VP Sara, grabe yung sigaw ng mga tao. Kung si Romualdez, ganun, lumalakad sa ibang parte ng Pilipinas, may ganun bang sigawan? Kung gaano kasikat ang kanyang tatay, ganyan rin si VP Sara. Pakinggan niyo ulit yung hiyaw ng mga tao. Ang unit team. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Pakinggan niyo. Sa gitna ng mga isyu, sumisigaw. Kaya takot kayong mga tambaluslos vloggers. Takot kayong mga tambaluslos sa Kongreso dyan. kaugnay sa umano'y lamat Grabe yung sigawan ni VP Sara. sa unit team para kay Vice President Sara Duterte, Parang rockstar. Parang artista. Masailan lang yung makakita ka ng politiko na ganito. walang pagbabago sa samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. We're okay. Ito na yung reaction at pahayag ni VP Sara nung tinanong siya ng reporter, kumusta na kayo ni PBBM? Okay pa ba kayo? Well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. So, naniniwala pa rin si VP Sara na PBBM trust him. Trust her pala. The fact na siya yung nilagay as a caretaker nung wala si PBBM dyan sa Pilipinas, talagang may trust pa si PBBM sa kanya. Di ba? Obvious. Itong ibang mga vlogger kasi mag-analyze, wala sa hulog. Ang iginiit ng pangalawang Pangulo sa panayam sa kanya ng media matapos ang kanyang talumpati. Hindi ko nga maintindihan yung ibang vloggers eh. Mas kinakampihan pa si Tambaluslos kay ni VP Sara. And itong si PBBM, si VP Sara ang kakampi. Nasaan ba yung logic ng mga BO-BO na mga vloggers dyan? Sa pagdiriwang ng World Children's Day sa Quezon City kanina, tinanong din namin ang bise kaugnay sa umuugong na pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Okay, so tinanong siya, ano ang masasabi mo sa rumors na ipa-impeach ka na? Pero tumanggi muna siyang magkomento. Maglalabas daw ng pahayag ang kanyang tanggapan sa tamang panahon. Yes, we are currently doing our due diligence about this one and then we will release a comment in the appropriate time. So sabi ni VP Sara, klaruhin ko yun. Ayaw muna nilang magkomento kasi it's not the right time. 'Di ba? Kasi yan ang mga, ito yung masasabi ko ha, ito ang type of leader, type of politiko na hindi diretso butatat yung bunganga kaagad. Ina-analyze muna bago sila magsalita. Okay? Kasi hindi naman natin alam, baka mga vloggers lang o baka mga minions lang yung nagsasabing ipa-impeach siya na hindi naman totoo. O baka naman totoo ito, pero sinusigurado muna ng kampo ni VP Sara. Isang panayam naman kay House Speaker Martin Romualdez habang nasa Amerika kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, sumasama siya kay PBBM. Para sa APEC Summit, sinabi niyang hindi na pag-uusapan sa Kamara ang impeachment. Siyempre, kung totoo man o hindi magdi-deny ka talaga. Ito si Martin Romualdez, di ba? Kung may plano silang ipa-impeach si VP Sara, talagang hindi yan aamin. Ito namang media, wala namang kayong common sense. Magtanong pa kayo dyan na totoo bang ipa-impeach? Sino ba namang politiko na aamin dyan? Especially itong kongreso na lahat, Martin Romualdez na yan lahat.
I think it's the mali yung type of tanong. Dapat sinabi nyo, kumusta na yung ambisyon mong maging presidente? Impeachment kay VP Sara. We're not aware of any. There's been nothing filed. Tingnan mo yung mukha. Kayo nang humusga, tingnan nyo ang mukha ni Martin Romualdez. The way he answers. No news of that. Noong nakaraang linggo, pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si VP Sara na wag nang mag-ambisyong tumakbo sa pagkapangulo. Sa gitna ito ng mga issue sa pagtanggal ng... Okay, so, ayan, vlog na natin yan, nang sinabi ni Duterte na nag-advise siya sa kanyang anak na wag nang tumakbo. Ibigay mo na yan kay Martin Romualdez. So, ang ano lang dito is okay pa naman si VP Sara at si PBBM. Okay? Kasi galing na yan mismo sa bibig ni VP Sara na they are okay. And VP Sara believes na PBBM still trust her. Okay? At dahil dito, ito naman ang response ni PBBM nung tinanong siya, Mr. President, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa rumors na ipa-impeach na yung ka-unity mong si VP Sara? Yung kaibigan mong si VP Sara. I just want to know what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against... Ito ha. Tanong ito na yung ka-unity mo. I just want to know what are your Ipa-impeach thoughts na. or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte. Well, lahat naman kami merong ganyan eh. So Tingnan mo. Ayaw patulan ni PBBM yung mga ganyang mga rumors. I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. You know, there will always be an element that will want to change the results of an election. So, of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. So, we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. You know, the declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So, sir, wala pong Uniteam crackdown na tinatawag? Na? Uniteam Crackdown. Crack. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the Uniteam. Okay, babarahin ko si PBBM dyan. Dumadami, Sir President, dahil kay Martin Romualdez. Dumadami yung partido mo, yung mga PDP laban, pumunta sa kapartido mo, dahil takot yan sila na hindi mabigyan ng budget sa Kamara. Yun lang, Mr. President. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, dito lang ako hindi pabor kay PBBM. Ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi, totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Sir, last na, how's your relationship with her po? With VP Sara? VP How's Sara. your relationship? Excellent. We on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? We were campaigning together without getting to know each other very well, and it turns out that we are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Okay. So,
Isa lang yon na I disagree with PBBM. Yung sinabi niya na laro rang lumalakas yung unit team. Para sa akin, sir, I cannot blame PBBM for that because hindi niya nalalaman siguro yung mga yung mga galaw sa ilalim, no? Itong si Martin Romualdez ang dahilan diyan bakit dumarami yung partido nyo. At some of the PDP labans are now transferring to their party kasi takot yan. Yan ang pulot dulo diyan, Mr. President. Mawalang galang na po. Pero yung sinabi mo na talagang kinakampihan niya si VP Sara. Sabi niya, babantayan natin yan. Kung sino man ang nagpaplano na ipa-impeach itong si VP Sara, we don't want her impeach, no? Hindi gusto ni PBBM dyan because VP Sara, she doesn't deserve to be impeached. Ano mang irason nyo dahil dyan sa confidential funds na lahat naman politiko, most if not all, meron rin confidential funds. Ngayong 2024 at 2023, tinanggalan nyo na ng confidential funds. So ano pang irason nyo na ipa-impeach si VP Sara? Hindi kayo makapa-impeach dyan. Unless if talagang wala sa hulog na yung pagka-impeach nyo dahil nangunguna yung ambisyon ng magiging presidente, talaga ma-impeach si VP Sara. So tingnan lang natin yung reaksyon ng taong bayan dito. Magagalit talaga ang taong bayan dyan. Dahil binoto yan, bakit kayo ang magpa-impeach yan? Mas powerful ang panawagan ng taong bayan. Diba? So itong si PBBM, pati itong si VP Sara, umamin na maganda pa rin ang relasyon nilang dalawa. Okay? Galing na yan sa bibig ni VP Sara at ni PBBM. So kayong mga audience ko dito, libre kayo mag-comment, mag-react sa mga sinasabi ng ating mga leaders. Pabor ba kayo sa kanilang mga sinasabi? Comment, react below para pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in the next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.